Magkano nga ba ang aming inabot sa 5 days 4 nights na Shanghai Mini Kyoto Tour? Package rate guys ay $399 or 24,738. Kasama na sa tipping 1 to 40, visa fee 2 for 80, travel tax 1922 guys. At dahil kamahalan ngayon ng fuel, kaya merong fuel surcharge na 1,364. Grand total nun ay 31,744 per person. Minimum yan guys ng 2 persons, kaya kami, dalawa po kami na nag-travel pa Shanghai. Ang tanong, pwede ba ang solo traveler? Yes guys, pwede ang solo traveler. Meron lang itong single supplement fee kasi nga siya ay magsusolo sa room. Maganda nga ang itinerary namin guys at hindi na rin kami nag-Disneyland kasi dalawa kaming mga hindi na masyadong mahilig sa Disneyland. Kaya ang ginawa namin during our free time, nag-handful photoshoot kami. At pumunta rin kami sa Taobao Underground Market para ma-experience namin kung ano nga ba talaga ang mga binebenta dito at kung mura nga ba talaga. Kaya na-explore namin to guys na Taobao Market. Yun nga lang, sa aming na-experience, hindi naman pala siya ganun kamura. Itong outlet guys ng mga branded items, mga luxury brands ay hindi kasama sa aming itinerary. So ipinadagdag na lang namin to kay tour guide. Nagdagdag na lang kami ng additional para sa pamasahe papunta dito sa outlet. Sulit din naman guys kasi ang daming mura talaga ng mga branded items. Curious din ba kayong kagaya ko kung anong meron sa gabi dito sa China? Syempre, makakakita tayo ng mga ganito, mga street food sa China. At, masarap guys ang pagkain nila na try namin yan. Yung noodles na ipapaluto, syempre yung rice na pinasarap. At maraming mga barbecue na ganyan. Budget tipid lang tayo guys, kaya try din. Ang Wushan Ancient Water Town ay kasama sa itinerary namin dahil ang tour package ay Shanghai Mini Kyoto Tour. Maganda yung place na to, historical para sa Wushin at kasama din dito ang Dai House. Marami pang pwedeng ma-explore. On our day to, ang aming itinerary ay The Bund at saka yung Nanjing Street. Ito guys, yung famous na tourist spot dito sa Shanghai. Maliban doon sa flagship Elvis Tour at saka yung Starbucks. Curious ako noon kung ano ang meron sa Daban. Dito sa Daban, yan ang makikita natin yung tower ng Shanghai. Syempre, famous na famous kasi yan worldwide. At yung Nanjing Street naman o Nanjing Road, eto yun guys, yung kahabaan yan ay puro mga luxury na mga malls at saka hotels lang. Ang akala ko noon, maraming mga pwedeng mabilhan ng mga souvenir items dyan. Hindi pala. Pero nandyan din yung Rabbit Store na pinakamatagal na at dito pala talaga yan nagsimula sa China. After namin sa The Bund at saka sa Nanjing Street, dumiretso kami guys dito sa Mini Kyoto. Malayo nga ito pala from Shanghai City. Kaya matagal din yung biyahe papunta rito. Pero guys, napakasulit kasi eto yung pinakagusto ko talaga sa lahat. Ang flower fields. Kasi nga, ang month na pinunta namin dito ay May 22 to 26 which is spring dito sa China. Kaya saktong-sakto talagang na-enjoy ko guys yung napakalawak nilang flower fields. Ang ganda talaga sa mataas in. Kakaibang experience for me na sobrang lawak. Kaya ayun, binunggahan ko muna ang video at nang ma-experience ko at makapag-iwan ng magagandang memories dito sa Mini Kyoto. Kaya guys, recommend ko sa inyo ang pag-tour dito sa China. Shanghai Mini Kyoto Tour, itong package na binook namin, kaya ang ganda din naman at sulit. Kahit wala kaming Disneyland, ay sulit na sulit ang aming 5 days 4 nights dito sa Shanghai.
Meron din mga tour packages guys na pa Shanghai na kasama na yung Disneyland. Syempre, kakaiba din ang Disneyland dito sa Shanghai kasi yan yung pinakamalaking Disneyland sa Asia. For the requirement, scan copy lang ng bio page, passport ninyo at ID picture with white background. Kaya sulit to the max guys ang 5 days 4 nights at PM nyo na lang kayo dito kay Travel Goals Express Tours para sa mga tour packages ng Shanghai Mini Kyoto Tour or Shanghai with Disneyland. Happy travel guys! Naku, kailangan nyo na mag-start ngayon. Kailan pa ba kung hindi?